Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Ngayong araw nga pala ay Sabado. Such a blessed day at samahan mo pa ng magandang panahon. Kumpleto nga pala kami ngayong araw. Andito nga po pala kami sa Kate's Pete American Dinner. Dito nga lang pala ito sa Aichiken Handa Hakusancho. Ilalagay ko na lang sa taas ang buong details nila. Tara, samahan nyo kami. Hajimete o first time lang namin dito pumunta. Nag-o-open nga pala sila ng 11 o'clock hanggang 11 p.m. At every Tuesday, sarado naman sila. Pagpasok nga lang namin dito, natuwa nga kaming lahat dahil akala mo'y nasa Amerika talaga kami. At yung napapanood mo lang sa American movie na parang gantong-ganto lang yung mga restaurant nila. At eto nga, tiningnan ko nga yung mga menu nila. Ang daming mga choices. Hindi lang pala mga burger ang meron dito. Merong spaghetti, tacos, sandwich, french fries, at iba pa. At nagulat nga ako sa mga burger nila. May mga malalaki. Feeling ko hindi ko mauubos yun. At eto nga, naghintay lang kami ng ilang oras at tinawag na rin kami. At napansin ko nga, ang daming pumupunta dito. At kinalaunan, tinawag na rin kami at pagkaupong pag-uupo pa lang namin, nag-order kaagad kami. Alam nyo ba na si Daddy ang mahilig dito? At siya rin ang naghanap ng restaurant na ito. Kaya naman kung ayaw na ng mga Japanese food na, pwede naman kayong pumunta o maghanap ng mga gantong style din. Maganda rin kasi na meron tayong mga bagong natitikman din. At syempre kapag afford namin, why not? At eto nga, habang hinihintay namin yung order, nagkukulitan kami nila ate at bunso. At eto nga si bunso, kahit anong pisil ko dito sa mukha, walang reaction. Alam nyo ba kapag Sabado at Linggo lang kami nagiging kompleto? Kaya naman sinusulit namin itong mga araw na to, lalo na mga maliliit pa sila ate at bunso. Dahil kapag nagsilakihan na sila, panigurado ko may sarili na rin silang mundo. Pero sana hindi nila ito makalimutan at magawa rin nila ito sa magiging pamilya din nila pagdating ng panahon. At eto nga nung dumating na yung inumin nila ate at bunso, sobrang excited, nagkakagulo na tong dalawang to. Ang in-order nga pala ni ate, strawberry shake at kay bunso naman, chocolate shake naman. At yung sa akin naman, nag 7-up lang ako at kay daddy naman ay nag root beer lang siya. At maya-maya lang, dumating na rin yung mga orders namin. Si ate nga pala, nag-order nga pala siya ng chicken stick at kay bunso naman, itong onion ring. Sabi ko nga sa kanila, iligay nila sa gitna para matikman namin lahat. Ito talaga yung pinaka-excited part. Lalo na kapag gutom na gutom ka na. Tingnan nyo nga sila ate at bunso, hindi na talaga lang mapigilan. At maya-maya din, dumating na rin yung order namin ni Daddy. Yung sa kanya ay case burger. Grabe ang laki. At yung sa akin naman ay cheeseburger naman. Baka kasi hindi ko maubos kapag ganun kalaki. Pero wag ka, nag-order naman ako ng quesadillas. Gusto ko kasing itry kung yung nabibili ba namin sa Costco nila Daddy ay parehas lang ba yung lasa or hindi. Opo, Daddy. Opo, Mami. Opo, wow. Opo. Ano mo? Malaki kayo mga kamay. At eto nga, ilang kagat ko na nga pala ito. Grabe ang sarap niya, lalo na yung tinapay nila. Ibang-iba sa mga fast food, hindi ko nga lubos maisip na naubos ko to. Ay oo nga pala, dahil Sabado nga pala ngayon, cheat day namin ni Daddy. Dahil kailangan sulitin lalo na kasama namin yung mga bata para ma-enjoy namin lahat. At ngayon naman, tinikman naman ni Daddy itong quesadillas. Ang sabi nga ni Daddy, ibang-iba nga daw sa Costco na kinakain namin. At parang ito daw ang pinaka-original na lasa. At ako nga rin, nagustuhan ko rin din siya. Kaso nga lang, maanghang siya. Sabi ko nga kay Daddy, nangangati na yung tenga ko sa anghang. At eto nga si Bunso, kinain niya tong dahon na to. Mukha daw masarap. O siya, hanggang dito na lang, mag-e-enjoy muna kami. Salamat sa pagsama! Maraming tumatanda at nagre-retired pagkatapos saka uubusin ang perang naipon para pasayahin ang sarili. Pero naisip kong mahirap na gawin yun kapag masakit na ang tuhod. Kung pwede naman maging masaya kung kasama ang pamilya mo. Ngayon pa lang, pwedeng-pwede ka nang maging masaya. Ilabas mo ang pamilya mo kapag yasumi mo o day off mo. O kaya naman, magluto kayo kung ano lang ba ang makayanan. Basta pamilya ang uunahin hanggat may pagkakataon ka.
Kapag inuna mo ang pamilya mo, lalo kang pagpapalain. Tapos, hindi ka pa makokonsensya kasi wala kang sinayang na oras o panahon at pera kung para naman sa pamilya. Kesa naman uunahin mo ang barkada at bisyo, sayang naman ang oras tapos mauubos pa ang pera mo at makokonsensya ka pa pagkatapos. Iniisip nga namin balang araw gagawin din to ng mga anak namin kung ano yung ginagawa din namin. Balang araw, tanging anak at pamilya mo lang ang magpaparealize sa'yo na mas matimbang ang oras sa kahit anong material. Sila rin ang magbibigay ng karapatan magbigay kung paano mo titimbangin ang iyong sarili, kung paano ka naging magulang at saan ka nagkulang. Maraming tumanda na hindi naging masaya, kaya ikaw hanggang maaga pa itama mo na ang lahat dahil sa huli, pamilya mo pa rin ang tunay mong pahinga. Yun lang po, salamat!